Gabi ngang Sabado, ika, 19 nga Setyembre 1981. Isang oras bago ipatupad ang curfew, bumabalot ang malamig na kadiliman sa Makalieng, Maynila. Sa gitna ng dilim na iyon, isang bagong kasal na mag-asawa na pauwi na sana. Sa kanilang tahanan ang bigla na lang naglaho na parang bula. Mahigit 40 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente. Maraming panahon na ang nagdaan at nagbago na ang anyo ng lungsod, ngunit ang sinapit ng mag-asawa ay nananatiling isang malamig na tala sa isang pahina ng mga kasong hindi pa nalulutas. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila nung gabing iyon? Kinaumagahan matapos ang insidente, isang payong ang natakbuhan sa tabingang Ilok Pasig. Sa loob ng hawakan nito, may bahagyang nakaukit na mga inisyal ngang asawang babae. Ito na ang nag-iisang bakas na iniwan ng mag-asawa at ang kauna-unahang ebidensya ng kaso. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang malinaw na ebidensyang ito ay hindi man lang dumaan sa masusing pagsusuri at isinantabi na lamang sa mahuling pahinaan investigasyon. At ang isa pang kritikal na ebidensya na maaring naglalaman ng katotohanan ng kaso ay tuluyan ng naglaho, hindi lang sa mga talaan kundi pati na rin sa alaala ng mga tao. Bakit nananatiling isang misteryo ang kasong ito? Ngayon, sisikapin nating balikan ang natalaan ng gabing iyon. Ito ang gabakas ng krimen. Unang kabanata, 2 mangkok ng kanin. Ang bakas nga nawawala ay nananatili sa alaala nga naiwan at sa matalaan ng panahong iyon. Ngayon, babalikan natin ang nakaraan upang buwing muli ang huling 24 na oras ng mag-asawa bago sila maglaho. Sino sila? Ano ang kanilang mga plano? At bakit kinailangan nilang tumungo sa lugar na iyon sa araw na iyon? Ang sentro ng pangyayari ay ang mag-asawang sina Leo at Nena. Sila ay 28 taong gulang na mga bagong kasal. Ang kanilang tirahan ay nasa unang palapag ng isang maliit na apartment sa Sampaloc, Maynila. Ang kanilang inupahang bahay na may 2 silid, ang naging espasyo kung saan nila binuo ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Ang trabaho ni Leo ay isang latte machine operator sa isang pabrika ng piyesa ng makina. Tungkulin niyang magpakinis ng bakal upang makagawa ng eksaktong piyesa. Ayon sa mga kasamahan niya, si Leo ay isang taong tahimik ngunit masipag at laging tinatapos ang anumang trabahong ipinagkatiwala sa kanya. Ang kanyang makamay ay may makalyo, isang palatandaan ng kanyang pagiging manggagawa. At bahagyang naamoy sa kanya ang langis na ginagamit sa trabaho. Si Nena naman ay isang kahera sa isang bookstore sa Recto. Naalala ng kanyang makatrabaho kung paano siya masayang nag-ayos ng mga bagong dating na libro at kung paano siya pumipiling ng mga regalo para sa kanyang asawa. Sa kanyang bag, natagpuan ang isang maliit na talaan kung saan nakalista ang kanilang mga gastusin sa araw-araw. Hindi malaki ang kanilang kinikita. Ayon sa talaan ng kanilang magagastos na nakuhang pulisya, malaking bahaging kanilang sahod ay kanilang iniimpok upang makalipat sa isang mas magandang bahay. 2 buwan pa lamang silang kasal. Marami pa sanang mga araw na dapat nilang paksasaluhan sa hinaharap. Ngunit ang lahat ng kanilang mga plano ay biglang natigil sa isang gabi noong Setyembre 1981. Upang masundan ang huling nga sandali ng mag-asawa, kailangan nating balikan ang bayernes ng gabi, Setyembre 18, isang araw bago sila mawala. 11:00 gabi, pagkatapos ng kanyang night shift, kinuha ni Leo ang sobrang ang kanyang lingguhang sahod mula sa opisina ng pabrika. Ang sobra ay naglalaman ng 320 piso at isang papel ng kanyang retirement contributions. Ito ay mas mataas kaysa sa karaniwang lingguhang sahod ng isang manggagawa sa pabrika noong panahong iyon. Pauwi, dumaan si Leo sa isang karinderya malapit sa pabrika. Ayon sa may-ari, tahimik siyang kumain ng mami, sinilip ang sobra sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay umalis. Nakauwi si Leo ng 11:55 gabi, 5 minuto na lang bago may curfew. Noong 1981, mayroong ipinatutupad na curfew sa Pilipinas. Mula hating gabi hanggang alas 4 umaga, walang sinuman ang maaring lumabas ng bahay maliban sa mga sundalo, pulis,
at iba pang may espesyal na misyon. Kapag tumunok na ang sirena na hudyat na hating gabi, lahat ng bus at taxi ay humihinto na rin sa pagbiyahe. Ang patakarang ito ay tumagal ng maraming taon at kasama rito ang Maynila at sumapit ang mapagpasyang araw, Sabado, Setyembre 19, 40 umaga, pumunta si Nena sa palengke upang bumiling kanilang ulam para sa hapunan. 7:30 umaga, habang nag-almusal, pinag-usapan nila ang kanilang nga gagawin sa araw na iyon. Mayroon silang mahalagang lakat. Pupunta sila sa bahay kanilang kamag-anak sa Quezon City upang pag-usapan ang problema sa kanilang kontrata sa upa na malapit ng matapos. Pag-usap tungkol sa pagtaas ng upa at pag-renew ng kontrata, ito ang opisyal na dahilan kung bakit umalis ngang bahay ang mag-asawa sa araw na iyon. Tanghali, lumabas silang ang kanilang pintuan upang pumunta sa kanilang destinasyon. Sa may pintuan, nakatayo ang isang mahabang payong na laging ginagamit ni Nena. Ito ang magiging nag-iisang ebidensya na matatakpuan malapit sa lugar ng krimen. Ang nasa likod ng kasong ito ay dalawang ordinaryong tao. Sa paunang investigasyon ng pulisya, walang nakasaad na mayroon silang kaaway o problema sa pera. Ngunit kung minsan, ang butong ng trahedya ay tumutubo sa mga pinakaordinaryong usapan. Ang sobrang sahod na pinagpaguran ng mag-asawa at ang kanilang pinag-usapan tungkol sa upa para sa isang mas magandang kinabukasan. Sila lang kaya ang nakakaalam ng impormasyong ito? O mayroon kayang ibang nakikinig sa kanilang maplano sa isang sulok ng eskinita? Ikalawang kabanata, ang mahindi nakikitang mata. Umalis ang mag-asawa sa bahay ng kanilang kamag-anak noong Sabado, Setyembre 19, 1981, bandang 5:50 hapon. Ayon sa mga tala ng investigasyon, natapos na nila ng maayos ang pakikipag-usap tungkol sa kanilang problema sa upa. Ang natitira na lang sa kanila ay ang pag-uwi sa kanilang tahanan. Ngunit sa ordinaryong pag-uwi na ito, hindi nila namalayan ang mga matang nakamasid sa kanila. Ang unang lokasyon kung saan nakita ang mag-asawa ay sa tapat ng terminal ng bus sa Cubao. Noong mga oras na ayon, maraming tao sa paligid ng terminal na nagabang ng masasakyan pabalik sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ayon sa mga nakalap na impormasyon ng mga investigador, napadaan ang mag-asawa sa isang lalaking nagbebenta ng ilegal na lottery ticket sa bangketa. Ang lalaki ay nakasuot ng damit na parang pangmilitar. Ang alaalang ito ay hindi binigyan ng pansin ng sinuman noon, ngunit kasabay nito, isang makabuluhang testimonya, ang huling natanggap ng pulisya. Isang naglalakat na nakapansin sa isang lalaki na sumulyap sa ID ng bookstore na nakalabas mula sa bag ni Nena. Hindi na matandaan ng saksi ang eksaktong hitsura ng lalaki. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong tao na nakasabay niya sa daan. Ngunit ang testimonya na ito ang nabigay ng unang posibilidad na mayroong sinadyang tumingin sa pagkakakilanlan ng mag-asawa. Ito ang unang hindi nakikitang tingin na nakatuon sa kanila. Sumakay ang mag-asawa sa isang bus na patungong Quiapo, mahigit alas 9 ng gabi, at mabilis na dumadaan ang nga ilaw ng lungsod sa bintana ng bus. Habang papalapit ang oras ng curfew, unti-unting lumuluwag ang mga kalsada. 10:08 ng gabi, bumaba ang mag-asawa sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Sa isang poster, may nakadikit na lumang poster na nagpapaalala tungkol sa curfew. Abala ang mga nagtitinda sa bangketa sa kanilang mga huling customer at mahaba ang pilang mga taxi. Lahat ng ito ay karaniwang tanawin sa isang Sabado, gabi sa Maynila noong 1981 at sa sandaling iyon, ang pangalawang tingin na nakatuon sa mag-asawa ay napansin. Ayon sa testimonya ng may-ari ng isang tindahan ng sigarilyo, may isang lalaking nakasuot ng beige na safari jacket na nakatayo sa kanto ng isang eskinita. Hindi siya naninigarilyo o tila may hinihintay, kundi pinakmamasdan lamang ang mga taong dumadaan. At ang kanyang tingin ay sandaling tumuon sa mag-asawang Leo at Nena na naglalakad mula sa babaan ng bus. Ang presensya ng lalaking ito ay magiging isa sa pinakamahalagang misteryong kaso sa hinaharap.
Tila hindi napansin ng mag-asawa ang lalaking ito, dumiretso si Leo sa isang pampublikong telepono sa tapat ngang simbahan. Kinuha niya ang auditibo at tinawagan ang may-ari ng kanilang apartment. Ito ay isang maikling tawag upang sabihin na malapit nang matapos ang kanilang kontrata at nais nilang makipag-usap sa lalong madaling panahon. Ang nilalaman ng tawag na ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng testimonya ang may-ari ng apartment. Naalala niya na ang boses ni Leo sa kabilang linya ay kalmado at tulad ng dati. 10:14 ng gabi, pagkatapos ng tawag, bumalik si Leo kung saan naghihintay si Nena. Ngayon, kailangan na nilang simulan ang kanilang huling paglalakbay pauwi na may layong halos 1.2 kilometro. Ayon sa isang matandang nagbebentang diaryo, nakita niya ang mag-asawa na sandaling nakbukas ang mapa at tila tinitingnan ang ruta ng bus. Sa mga oras na iyon, sa likuran nila, sa kanto nga eskinita, naroon pa rin ang lalaking nakasuot ng beige na safari jacket. Hindi umano ito umalis hanggang sa mawala sa kanyang paningin ang mag-asawa. Sino kaya siya? Isang ordinaryong naglalakad lang? O isang taga-masid na may layuning bantayan ang mag-asawa? Ikatlong kabanata, mga inisyal sa hawakan. Linggo ngang umaga, Setyembre 20, 1981, halos 30 oras na ang nakalipas mula nang mawala ang mag-asawa. Ngunit wala pa ring sinuman ang opisyal na nakapansin sa kanilang pagkawala. Ang kanilang pagkawala noong Sabado gabi ay natabunan ng katahimikan ng araw ngang linggo. Ang unang nakapansin ng kakaiba ay ang kasamahan sa trabaho ni Leo. Noong linggo ngang umaga, nakatakdang mag-overtime si Leo. Ngunit lumipas ang oras ng kanyang pasok at hindi pa rin siya dumarating. Ang kanyang pagliban, na hindi pa nangyari dati, ay agad na ikinabahala ng kanyang makasamahan. 9:20 ng umaga, ang kanyang pinakamalapit na kasamahan, si Mang Ben, ay pumunta sa apartment ng mag-asawa. Ilang beses siyang kumatok sa pintuan ng kanilang apartment sa unang palapag, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Mahigpit na nakakandado ang pinto. Dahil sa pag-aalala, lumapit si Mang Ben sa bintana ng silid sa gilid ng bahay at sumilip sa loob. Ang silid ay maayos na nakaayos at walang anumang senyales ng pag-away o biglang pag-alis. Ang kumot ay maayos na nakatupi na parang walang natulog doon. 10:05 umaga, nag-report si Mang Ben sa kalapit na himpilan ng pulisya. Ito ang opisyal na unang tala ang kaso ang pakawala ang mag-asawang Leo at Nena. Pagkatanggap ng ulat, sinuri ng mga pulis ang nga pangunahing detalye. Ngunit noong panahong iyon, hindi naging aktibo ang paunang tugon ng pulisya. Noong unang bahagi ng 1980, ang pagkawala ng isang mag-asawa ay madalas na itinuturing na paglalayas pagkatapos ng isang pag-away. Sa paunang ulat ng pulisya, nakasaad na binibigyan nila ng bigat ang posibilidad na sila ay kusang umalis. Ang kaugalian nun, sa investigasyon ay hindi maring maglunsad ng malawakang paghahanap hanggat walang nakikitang ebidensyang krimen. Ang kaso ay muntik ng mauri bilang isang simpleng kaso ng paglalayas. Ngunit sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang ebidensya ang lumitaw. Sa ikatlong araw ng pagkawala, Lunes, Setyembre 21, maaga pa lang, isang tagalinis ng kalsada ang nakakita ng isang mahabang payong na nakasabit sa mga halaman malapit sa Ilog Pasig. Hindi niya ito pinansin at dinala ang payong sa kalapit na himpilan ng pulisya bilang isang nawawalang gamit. Ang payong ay dinala sa mismong himpilan kung saan iniulat ang pakawala ng mag-asawa. Sa unang tingin, isa itong ordinaryong itim na payong. Ngunit habang sinusuri ng isang pulis ang payong, napansin niya ang mga bahagyang gasgas sa loob ng hawakan. Dalawang letrang inukit ng isang matulis na bagay, N at C. Dahil sa pag-aalinlangan, tinawagan ng pulis ang pamilyang nawawalang si Nena. Pagkakita sa payong, umiyak na sinabi ng ina ni Nena na pag-aari nga ito ng kanyang anak. Iyon ang sandali kung kailan natakpuan ang unang ebidensya ng kaso. Isang malakas na senyales na maaring hindi ito isang simpleng paglalayas. Ngunit ang reaksyon ng mga investigador nun ay maligamgam.
Mas binigyan nila ngang bigat ang posibilidad na ito ay isang simpleng nawawalang gamit na naiwan ng mag-asawa sa kanilang paglalayas kaysa sa isang ebidensyang krimen. Dahil dito, hindi isinagawa ang masusing pagsusuri para sa mga fingerprint o iba pang bakas na maaring naiwan sa payong. Ang unang ebidensya ay inilagay lamang sa isang plastic bag at itinabi sa isang sulok ng bodega ng mga ebidensya. Ang unang pagkakataon na maaring magpabago sa direksyon ng investigasyon ay nawala dahil sa kapabayaan ng sistema. Sa paligid ng lugar kung saan natakpuan ang payong, walang natakpuang anumang senyales ng pagaway o dugo, kaya dito tayo haharap sa isang mahalagang tanong. Naglakad ba ang mag-asawa ng kusa sa tabingang Ilog Pasig? O sila ba ay dinala doon ng iba at sinadyang iwan ang payong bilang nag-isang bakas? Ika-4 na kabanata, ang peking bisita. Ang payong, na unang ebidensyang kaso, ay hindi binigyan ng halaga sa unang yugto ng investigasyon. Habang ang pulisya ay nakakulong sa teoryang kusang pagalis, ang mahalagang oras para matunton ang salarin ay lumipas na. Ang alaala ng mga saksi ay unti-unting lumabo at ang mga bakas sa lugar ng krimen ay nawala sa ingay nga lungsod. Ang investigasyon ay muling binuksan ng masigasig ng igiit ng mga pamilya ng mag-asawa na hindi ito simpleng paglalayas at nagsimula na silang magulat sa media. Dahil sa panggigipit ng publiko, napilitan ang pulisya na muling buksan ang kaso at nagsimulang magtanong-tanong muli sa paligid ng Quiapo kung saan huling nakita ang mag-asawa at sa kanilang tinitirhan. At dito nagsimulang lumabas ang mga mahahalagang testimonya na muling magpapaikot sa gulong ng kaso. Ang unang testimonya ay mula sa may-ari ng isang sari-sari store malapit sa bahay ng mag-asawa. Ayon sa kanya, hindi lamang sa araw ng insidente kundi ilang araw bago pa man, ilang beses na niyang nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa kanto ng eskinita patungo sa bahay ng mag-asawa. Ang hitsura na lalaki, nakasuot ng baygan na safari jacket. Malaki ang posibilidad na ito ang parehong lalaki na nagmamasid sa mag-asawa malapit sa Quiapo noong gabi ng insidente. Ayon sa alaala ng may-ari ng tindahan, halos isang linggo bago ang pagkawala, araw-araw na lumilitaw ang lalaki sa parehong oras sa gabi at tahimik na pinagmamasdan ang direksyon ng bahay ng mag-asawa. Ang testimonya na ito ay lubos na nagpabago sa katangian ng kaso. Bumaba ng husto ang posibilidad na ito ay isang biglaang krimen sa kalye. Isang linggong paulit-ulit na pagmamanman. Ito ay isang malakas na ebidensya na nagpapahiwatig na ang krimen ay masusing pinlano. Dito nadagdag ang isa pang testimonya. Isang taxi driver na nagtatrabaho sa gabi ang nagulat sa pulisya ang kanyang nakita. Noong gabi ng insidente, bandang 10:40 ng gabi, naghihintay siya ng pasahero sa isang kanto sa Quiapo. Nakita niya ang isang puting Ford Fiera na biglang lumiko at mabagal na sumunod sa isang lalaki at babae na naglalakad papasok sa isang eskinita. Ang lalaking nakasafari na isang linggong nakmamanman sa bahay ng mag-asawa at ang puting Ford Fiera na sumusunod sa kanila. Ang dalawang testimonya na ito, na parang mapiraso ng puzzle, ay bumubuo ng isang larawan. Nagpapahiwatig ito ng posibilidad na hindi ito gawa ng isang tao lamang, kundi isang organisadong krimen na may tagamanman at tagapagpatupad. Naharap sa isang bagong yugto ang mga investigador. Kung ganito kasinop ang pagsubaybay ng mga salarin sa mag-asawa, ano ang kanilang motibo? Sinimulan muli ng pulisya ang investigasyon mula sa simula at sa wakas. Natakpuan nila ang pangalawang konkretong ebidensya na maglalapit sa kanila sa katotohanan ng kaso. Pumunta ang mga investigador sa pabrika ng piyesa ng makina kung saan nagtatrabaho si Leo. Nagtanong-tanong sila sa mga kasamahan niya upang malaman kung mayroon siyang kaaway o problema sa pera at sinuri ang lahat ng dokumento sa pabrika. At sa prosesong iyon, sa isang lumang talaan ng mga bisita, natakpuan nila ang isang kahina-hinalang tala. Noong Biyernes, Setyembre 18, isang araw bago ang pagkawala, isang tagalabas ang bumisita sa pabrika.
Ang dahilan ng pagbisita ay nakasulat bilang technical consultation. Ngunit agad na nakumpirma ng mga investigador na peke ang talang ito. Ang pangalan na nakasulat sa talaan ay peke at ang address ay hindi umiral sa mapa. Hindi na matandaan ng guwardiya ng pabrika ang hitsura ng lalaking bumisita noon. May isang taong sinadyang magpanggap at pumasok sa pabrika kung saan nagtatrabaho si Leo isang araw bago ang insidente. Ang pekeng talangang pagbisita na ito ang pangalawang malinaw na ebidensya na nakuha ng pulisya. Kasunod ng payong na natagpuan sa tabingang Ilok Pasig, ang talaan ng pagpasok sa pabrika ay peke at isang puting truck ang sumunod sa mag-asawa. Lahat ng ebidensyang ito ay patungo sa isang tanong. Ang target ba nga salarin ay ang teknikal na impormasyon nga sikreto ng pabrika na alam ni Leo? O simulat sapul? Ang target ay ang mag-asawa mismo. Ika-5 kabanata. Ang katahimikan ng 11:21 ng gabi. Masusing pagmamanman, planadong pagsubaybay, at isang misteryosong pagbisita sa pabrika na may pekeng pagkakakilanlan. Sa pamamagitan nga talaang ito, malinaw na may layunin ang masalarin sa paglapit sa mag-asawa. Ngayon, muli nating bubuin ang timeline ng kaso bawat minuto upang masundan ang huling isang oras kung kailan isinagawa ang kanilang plano. 10:14 ng gabi. Pagkatapos ng tawag ni Leo sa may-aring kanilang apartment, nasa tapat ng simbahan ng Quiapo ang mag-asawa. Ang layong kanilang bahay ay halos 1-2 kilometro. Sapat na ang 20 minutong lakad upang makarating doon. Ngunit mahigit isang oras na lang ang natitira bago mag-curfew. Tila sinubukan ngang mag-asawa na sumakayng bus o taxi upang makauwi ng mas mabilis. Ayon sa mga tala ng investigasyon, bandang 10:38 gabi, naglakad ang mag-asawa mga 400 metro mula sa simbahan patungo sa isang kanto. Ayon sa testimonya ng isang nagbebentang ng diaryo, nakita niya ang mag-asawa na nagbukas ng isang mapa sa ilalim ng ilaw at may tinitingnan. Ngunit 10:46 gabi, sumuko na ang mag-asawa sa pagabang ng taksi. Dahil Sabado gabi at malapit na ang curfew, halos wala ng bakanteng taksi sa lungsod. Kung nakasakay lang sana silang taksi, maaring nagbago ang kasaysayan. Ngunit ang maliit na kamalasang ito ay nagtulak sa mag-asawa na mas mapalapit sa trahedya. 11:02 ng gabi, habang naglalakad pauwi, dumaan ang mag-asawa sa isang maliit na sari-sari store sa bungat ng kanilang eskinita. Ang huling transaksyon na naitala sa cash register ng tindahan ay isang kahon ng posporo at isang paketang gatas. Nag-issue ng resibo ngunit walang kumuha nito. Naniniwala ang pulisya na ito ang huling pagbili ng mag-asawa. 11:14 ng gabi. Sa wakas ay pumasok na ang mag-asawa sa eskinita kung nasaan ang kanilang bahay. Ayon sa mga tala, ang mailaw sa poste sa eskinita ay patay sindi, kaya't napakadilim. May bahagyang usok na lumalabas mula sa mga lumang takip ng manhole. Sa tuwing dumadaan sila sa ilalim ng patay na ilaw, ang kanilang anino ay humahaba at nawawala. At 11:21 ng gabi, ang tinatayang oras ng insidente ng mga investigador. Walang sinuman ang direktang nakakita sa kung ano ang nangyari sa sandaling iyon, ngunit batay sa iba't ibang testimonya at mga pangyayari, binuong pulisya ang sumusunod na rekonstruksyon. Mula sa likuran ng mag-asawa, tahimik na lumapit ang puting Ford Fiera na naunang nakita. Huminto ang sasakyan at bumaba mula sa passenger seat ang lalaking nakasuot ng beige na safari jacket. Lumapit siya sa mag-asawa at tila nagtanong ng direksyon. Ang sumunod na sandali ay walang tala. Ang tanging naiwan sa eskinita ay isang lukot na mapangrutang bus na tila nahulog mula sa mag-asawa. 11:30 gabi. Umalingaw-ngaw sa buong Maynila ang sirena na hudyat ng curfew. Nagpatay ngang ilaw ang lahat ng tindahan. At ang mga huling taong naglalakad sa mga eskinita ay pumasok na sa kanilang mga bahay. Ang lungsod ay nabalot ng ganap na katahimikan at kadiliman. Matapos mawala ang mag-asawa, mga kakaibang tunok na lamang ang naiwan sa eskinita. 12:20 hating gabi. Isang residente sa kabilang bahay nga apartment ng mag-asawa ang nakarinig ng tunog na parang may metal na kinakalatkat sa sahig.
Ngunit dahil sa curfew, hindi siya nangahas na buksan ang pinto at tingnan kung ano iyon. 1:10 ngang madaling araw. Isang residente naman na nakatira malapit sa ilog ang nakarinig ng tunog ng makinang truck na 2 beses na umandar ng walang galaw. Ang tunog na iyon ay tumagal ng sandali at pagkatapos ay tuluyang nawala sa kadiliman. Noong gabing iyon, ang mga residente sa paligid ng eskinita kung saan nakatira ang mag-asawa at malapit sa ilog ay nakarinig ng mga hindi kilalang tunog sa dilim. Ngunit sa ilalim ng patakaran ng estado, walang sinuman ang nagbukas ng bintana upang alamin ang pinagmulan ng tunog. Sa gayon, ang maraming potensyal na saksi ay naging bahagi ng huling eksena ng isang malaking krimen ng hindi nila namamalayan. Sa loob ng eskinita, may narinig na tunog metal na kinakalatkat. Malapit sa ilog, may narinig na tunog ng makina ng truck. Sa kadiliman ng isang lungsod na sarado dahil sa curfew, paano nagawang kumilos ng ganun katapang ng nasalarin? At ano ang ibig sabihin ng gatunog na iyon? Ika-6 na kabanata, ang nawawalang pelikula. Ang ingayng metal na narinig sa eskinita at ang tunog ng makina ng truck na umalingaw-ngaw malapit sa ilog. Ang mga kakaibang bakas na ito na natabunan ng dilim ng curfew ay malakas na nagpapahiwatig ng posibilidad na ang mag-asawa ay biktima ng isang krimen. Ngunit ang tunog ay isang ebidensya na walang anyo. Upang matukoy ang suspek at mapatunayan ang krimen, kailangan ng isang pisikal na ebidensya na naglalaman ng eksena nun. Bumalik muli ang mga investigador sa simula at sinuyot ang paligid ng Quiapo kung saan huling nakita ang mag-asawa. Noon, may isang maliit na fotostudio malapit sa simbahan. Nag-aalok ito ng buwan 24. Oras na developing at printing para sa mga pasaherong bumibiyahe ng gabi. Pinuntahan ito ng mga investigador at tinanong kung mayroon silang mga larawan na kuha sa paligid ng simbahan noong gabi ng insidente. Ang may-ari ng studio ay si Mang Kiko. Sandali siyang nag-isip sa tanong ng pulisya at pagkatapos ay ibinunyag ang isang mahalagang impormasyon. Madalas daw siyang kumukuhang galarawan kanawin sa labas bilang pagsubok sa exposure o focus kang kanyang kamera o para ubusin ang gahuling kuha sa isang rolyong pelikula. At noong gabing Sabado, Setyembre 19, pinindot din daw niya ang shooter patungo sa plaza upang ubusin ang mahuling kuha sa isang rolyo. Para sa mga investigador, ito ay isang sinang ng pag-asa kung sa pelikulang iyon ay kahit bahagyang nakunan ang hitsura ng mag-asawa, ang lalaking naka-beige na safari jacket na sumusunod sa kanila o ang puting Ford Fiera, maaari itong maging isang kritikal na tagumpay para malutas ang kaso. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang may-ari ng studio sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya na tila natakpuan na niya ang rolyo ng pelikula. Ayon sa kanyang empleyado, habang nag-ayos ng mga pelikula, sandali niyang sinilip ang isang bahagi ng hindi pa nade-develop na pelikula sa ilalim ng pulang ilaw ng darkroom. Ayon sa kanyang testimonya, sa isang sulok ng pelikula, may malabong imaheng isang batang lalaki at babay na tila nakatayo at may hawak na mapa. Agad na pumunta ang mga investigador sa studio at opisyal na kinuha ang nasabing rolyo bilang ebidensya. Kasunod ng payong at talaan ng pagbisita sa pabrika, ito na ang ikatlong kritikal na ebidensya na magpapakita ng katotohanan ng kaso. Ngayon, kapag na-develop na ang pelikula, tila lilitaw na sa wakas ang katotohanan ng gabing iyon na nababalot na dilim. Ngunit ang katotohanan ay muling naglaho sa dilim sa isang napakasimpleng paraan. Pagkalipas ng ilang araw matapos, dalhin ang pelikula sa istasyon ng pulisya, tinanong ng isang investigador ang NBI Crime Lab tungkol sa estado nito. Ngunit ang sagot na natanggap niya ay nakakagulat. Ang pelikula na may nasabing numero ng ebidensya ay hindi kailanman natanggap. Nagulat ang investigador at hinaluhog ang bodega ng mga ebidensya sa istasyon. Ngunit hindi na natakpuan ang rolyo ng pelikula na maaring naglalaman ng huling larawan ng mag-asawa. Ayon sa opisyal na talang kaso, ang pagkawalang pelikula ay tinapos bilang isang simpleng pagkakamali sa prosesong paglilipat ng ebidensya. Ang opisyal na paninindigan ng pulisya nun ay bagaman bihira,
Hindi imposible na mawala ang isang ebidensya sa gitna ng maraming kaso. Isang rolyo ng pelikula na maaring naglalaman ng huling larawan ng mag-asawa ay nawala sa bodega ng ebidensya ng pulisya. Ito ba ay isang trahedya na dulot ng simpleng pagkakamali at kapabayaan? O ito ba ay sinadyang inalis ang isang taong nais pagtakpan ang katotohanan ng kaso? Ikapitong kabanata, ang hindi nakikitang kamay. Ang isang rolyo ng pelikula na maaring naglalaman ng katotohanan ng kaso ay naglaho na dahil sa pagkawalan ng kritikal na ebidensya. Muling nabalot na makapal na hamok ang investigasyon. Ang tanging maasahan na lang ng pulisya ay ang circumstantial evidence na hindi makapagtukoy ng suspek at ang testimonya nga saksi na unti-unting lumalabo sa paglipas ng panahon. Ngunit ang manakalat na pirasong ebidensya na ito ay tumuturo sa isang pare-parehong direksyon. Ito ay ang katotohanan na ang kasong ito ay hindi isang biglaang krimen ng isang tao lamang, kundi isang masusing pinlanong krimen ng isang grupo na binubuo ng hindi bababa sa 3 tao. Batay sa mga testimonya at talaang nakalap, binuong nga investigador ang sumusunod na teorya tungkol sa grupo nga suspek. Ang unang tauhan ay ang tagamanman. Ang lalaking ito na nakasuot ng bega, na safari jacket, ay nagabang sa eskinita, malapit sa bahay ng mag-asawa isang linggo bago ang insidente at perpektong inalam ang kanilang pang-araw-araw na ruta. At nung gabi ng insidente, muli siyang lumitaw malapit sa Quiapo at kinumpirma na nasa loop ng kanilang kontrol ang mag-asawa. Ang pangalawang tauhan ay ang tagapagpatupad. Ang lalaking nagmamanehong puting Ford Fiera ay kumilos batay sa senyas ng tagamanman. Nang hindi makakuha ng taksi ang mag-asawa at napilitang maglakad pawi, sinundan niya sila sa madilim na eskinita. At ang pangatlong tauhan ay posibleng ang katulong o ang utak ng krimen. Ang misteryosong lalaki na nakpanggap at pumasok sa pabrika ni Leo isang araw bago ang pagkawala. Maring siyang gumanap ng mahalagang papel sa pagtukoy ng oras at target ng krimen sa pamamagitan ng pag-alam sa mga impormasyon tulad ng kalagayang pinansyal ng mag-asawa o araw ng kanilang sahod, pagmamanman, pagpapatupat, at paunang pangangalap ng impormasyon. Ang pagkakaroon ng isang organisadong krimen kung saan bawat isa ay may malinaw na papel. Ito ang pansamantalang konklusyon na naabot ng mga investigador. Ngunit ang problema ay ang susunod na hakbang. Dahil walang anumang ebidensya na maaring magtukoy sa kanilang pagkakakilanlan, dito tayo haharap sa isa pang aspeto ng kasong ito, ang mga kakaibang pagkukulang sa proseso ng investigasyon. Ang unang ebidensya, ang payong, ay dinala sa bodega ng walang masusing pagsusuri. Ang pagkawala ng mag-asawa ay agad na hinusgahan bilang kusang pag-alis sa unang yugto ng investigasyon. At ang rolyo ng pelikula, ang nag-iisang pag-asa na makita ang mukhang suspek, ay naglaho sa pinakaligtas na lugar dapat, ang bodega ng maebidensya ng pulisya. Sa pagitan ng mga investigador at mga pamilya ng biktima, nagsimulang lumitaw ang hinala na mayroong isang hindi nakikitang kamay sa likod ng kasong ito na higit pa sa isang ordinaryong grupo ng mga kriminal. Kung titingnan ng hiwalay, maaring ituring na simpleng pagkakamali o kapabayaan ang mga pangyayaring ito. Ngunit ang katotohanan na ang lahat ng pagkakamaling ito ay sunod-sunod na nangyari sa isang kaso at sa huli ay nagsilbi upang perpektong burahin ang mga bakas ng mga salarin ay isang bagay na mahirap tanggapin. Ang taong 1981 ay isang panahon kung saan ang ating lipunan ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng isang malakas na kapangyarihan ng Estado. Sa mismong oras kung kailan mahigpit na ipinatutupad ang curfew, isang matapang na pagdukot ang naganap sa gitna ng isang malaking lungsod at sa proseso ng investigasyon na dapat sanang tumugis sa mabakas ng krimen, paulit-ulit na nangyari ang mga hindi may paliwanag na pagkakamali. Isang organisadong grupo ng mga kriminal na may masusing plano at ang makakaibang pagkukulang sa prosesong investigasyon na tila nakbubura sa kanilang mabakas. Ang dalawang aspetong ito ba ay isang kamalasan na nakataon lamang? O ang kasong ito ba ay nagtatago ng isang mas malaking katotohanan na hindi kayang harapin ng ating lipunan? Ikawalong kabanata. Kuya, kumatok ka lang.
hihintayin kita. Isang masusing pinlanong krimen ngang, isang organisadong grupo, at ang mga kakaibang pakukulang sa proseso ngang investigasyon na tila nakbubura sa kanilang mga bakas. Ang mahinala at teorya na pumapalibot sa kasong ito ay nananatiling laganap kahit na mahigit 40 taon na ang lumipas. Ngunit walang anumang teorya o hinala ang makapagbabalik sa tumigil na oras ng manaiwang pamilya. Ngayon, kailangan nating isara ang huling pahinangang malamig na talaan ngang kaso at pakinggan ang hindi pa natatapos na kwento nga kaong naiwan. Ang laban para sa katotohanan ng kaso ay sa kasamaang palad, naging responsibilidad namga naiwang pamilya, hindi namga autoridad. Ang ina ni Nena, pagkatapos mawala ang kanyang anak, ay araw-araw na gumagawa ng mapolyeto. Ang mga salitang isinulat niya ng may din sa papel ay ang tanging pag-asa ng isang ina na mahanap ang kanyang anak. Nakasulat sa polyeto ang sumusunod, hinahanap. Hinahanap ko ang aking anak na si Nena. Edad 25, taas 5'3", maikli ang buhok, may maliit na peklat sa kanang pulso. Huling nakita na nakasuot ng beige na bestida. Ang nakababatang kapatid ni Leo ay halos isuko na ang kanyang trabaho upang mahanap ang kanyang kapatid at hipag. Tuwing linggo, pumupunta siya sa Quiapo. Sa lugar kung saan huling nakita ang kanyang kuya, namimigay siya nga daan-daang polyeto sa mga dumadaan. Pagkatapos ngang insidente, hindi niya magawang iwanan ang bahay ng kanyang kuya upang makabalik sila anumang oras. Siya mismo ang lumipat at doon na tumira sa bahay na iyon kung saan naroon pa rin ang mga damit ng kanyang kuya at malibrong kanyang hipag. Gabi-gabi siyang nagdidikit ng isang maliit na papel sa bintana. Ito ang huling hibla ngang pag-asa na baka ang kanyang kuya ay nakakulong sa isang lugar at makatakas at mahanap ang daan pabalik sa bahay na ito. Nakasulat sa papel na iniwan niya, "Kuya, kung nandito ka, kumatok ka lang. Hihintayin kita." Ang oras ng mga pamilya ay huminto noong Setyembre 19, 1981. Tuwing may pagdiriwang, naglalagay sila ng 2 mangkok ng kanin sa hapag para sa kanila. Sa tabi ng mangkok, inilalagay ang isang paboritong nobela ni Nena at ang maliit na panghinang na iniingatan ni Leo. Ang bakas ng kaso ay malalim ding naiwan sa puso ng isang investigador. Isang investigador na humawak sa kaso noon ay nagsabing binago niya ang kanyang ruta sa pagpapatrolya sa gabi pagkatapos ng kasong ito. Sa huling pahina ng kanyang lumang kuwaderno, may nakadikit na isang maikling sulat kamay na tala. Dapat ang daan pauwi ang pinakaligtas na lugar. Ngunit nung gabing nawala ang mag-asawa nung 1980, mas mahalaga ang utos ng estado kaysa sa kaligtasan ng individual. Ang curfew na ipinatupad sa ngalan kayusan ng lipunan ay sa pilitang pinahinto ang lahat ng galaw sa lungsod. Sinabi ng estado na magiging ligtas ang lahat kung kokontrolin nila ang dilim. Ngunit sa ilalim ng perpektong kontrol na iyon, nilikha ang isang ganap na pag-iisa kung saan walang saksi na hihingan ng tulong at walang dumadaan na makakarinig ng sigaw. Dito, kailangan nating magtanong, ang mga kalye ba nung gabing iyon na kontrolado en estado ay tunay na ligtas para sa mga mamamayan? Nawala na ang curfew. Ngunit ang hamon ng kaligtasan sa daan pauwi ay nananatili pa rin sa atin kahit na mahigit 40 taon na ang lumipas. Ngayon, habang isinasara natin ang huling pahina ang kasong ito, haharap tayo sa mga mahahalagang tanong na hindi pa nasasagot. Una, sino ang lalaking nakasuot ng beige na safari jacket na nakmamanman sa mag-asawa? Pangalawa, saan napunta ang puting Ford Fiera na sumusunod sa kanila? Pangatlo, ano ang nakuhanan sa rolyo ng pelikula na nawala sa bodega ng mga ebidensya ng pulisya? At ang huling at pinakamahalagang tanong na dapat nating itanong, nasaan na ngayon sina Leo at Nena? Binago ng mahigit 40 taon ang anyo ng lungsod at pinalabo ang alaala ng mga saksi. Ngunit hindi ito nangangahulugan na nawala na ang katotohanan. Ang pagkawala ay hindi isang numero sa estadistika, kundi pangalan ng isang tao, pangarap ng isang tao,
at 2 mainit na mangkok ngang kanin sa hapagkainan. Ang tala nina Leo at Nena ay nagtatanong sa atin na kapag tayo ay nagwalang bahala, ang pangalawa at pangatlong trahedya ay maaring sumulpot anumang oras sa isang madilim na eskinita. Huwag nating kalimutan iyon habang tinitingnan natin ang mga bakas ngaso ngang pakawalangang bagong kasal. Dapat nating tandaan na ito ay isang babala sa isang trahedya na maaring nangyari na sa isang lugar sa ating lipunan at isang panata nating lahat na huwag kalimutan ang mga nawala. Ang pag-alala sa babalang iyon at panata, ito marahil ang pinakatotoong bakas na iniiwan ng kwentong ito. Ang iyong interes ang pinakamalaking alaala na hindi magbubura sa pangalan ng ganawala. Ang pag-like at pag-subscribe ay ang pinakatiyak na paraan upang muling buhayin ang manakalimutang tala sa kasalukuyan. Ito ang mga bakas ng krimen. Salamat po.